Mga kapatid, ihanda na natin ating mga sarili para sa panambahan sa Panginoon. Manalangin tayo ng tahimik sa Panginoon. Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato. Ito ang gawa ng Panginoon. Ito ay kagilagilala sa ating mga mata. Ito ang araw na ang Panginoon ang gumawa. Tayong magalak at matuwa. Mga minamahal sa ating Panginoon Kristo, ang ating saklolo ay nasa pangalan ni Jehovah na siya may lalang ng langit at ng lupa. Ang biyaya, kahabagan at kapayapaan ng Diyos Ama at ni Kristo Jesus na ating Panginoon, kasama ng pagkilos ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Amen.
God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Awitin natin ang Psalter 227, Delight in Church Ordinances. Ito ay versification ng Psalm 84. Ito ang sabi sa stanza 3, Blessed they who dwell in Zion, whose joy and strength thou art. Forever they will praise thee, thy ways are in their hearts. Though tried, their tears like showers shall fill the springs of peace, and all the way to Zion, their strength shall still increase. Awitin natin ang lahat ng stanza, Psalter 227. O Lord of hosts, how lovely thy tabernacles are. For them my heart is yearning in banishment afar. My soul is longing, praising thy sacred courts to see. My heart and flesh are crying, O living God, for thee. See thy careless sparrow, finds place for peaceful rest, to keep her young in safety, the swallow finds a nest. Then, Lord, my King Almighty, thy love will shelter me. Beside thy holy altar, my dwelling place shall be. As they who dwell in Zion, whose joyous strength thou art, forever they will praise thee, thy ways are in their heart. Don't dry their tears like showers, shall fill the springs of peace. And all the way to Zion, the strength shall still increase. Ngayon naman ating bigkasin ang ating Catholic Undoubted Christian Faith sa pamagitan ng Apostles' Creed. Bigkasin natin ito ng may pangunawa at nagmumula sa ating mga puso. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only begotten Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit. I believe in Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Awitin natin ang Psalter 221.
Psalter 221, Longing for Revival, versification ng Psalm 80. Ito ang sabi sa stanza 1, Great Shepherd who leadest thy people in love, mid cherubim dwelling shine thou from above. In might come and save us, thy people restore, and we shall be saved when thy face shines once more. Awitin natin Psalter 221, lahat ng stanza. Shepherd who leadest thy people in love, in cherubim dwelling shine down from above. He might come and save us, thy people restore, and we shall be saved when thy face shines once more. O haste, Lord, to hear us and pity our most. Affliction our portion, despised by our foes. O Lord God Almighty, in mercy restore, and we shall be saved when thy face shines once more. When thou shalt revive us, thy name we will praise, and nevermore turning depart from thy ways. O Lord God Almighty, in mercy restore, and we shall be saved when thy grace shines once more. Check. Bago tayo dumako sa ating congregational prayer, meron pong mga nais ipahiwatig o ipabatid ang ating council sa atin. Sa August 27 ay magsisimula na po ang membership class sa Laguna. Yung mga nais na maging kasapi ng iglesia dyan po sa Laguna ay maaari po kayo makipag-ugnayan sa mga elder at upang makita namin kung sino yung mga interested na maging kasapi ng iglesia, at magkakandak po si Pastor sa August 27 ng membership class. Ituturo yung mga doktrina, mga distinctive ng Reformed Protestant Church, at kung lolobin ng Panginoon kapag natapos yun, ay titingnan natin kung sino yung mga nais maging confessing member sa Laguna, kung lolobin ng Panginoon. And nais po ipabatid ng council sa atin ngayon na si Brother Edgar Bansale ay nag-withdraw ng kanyang membership at nirelease na po ng council i-release po ng council ang kanyang paper alinsunod sa kanyang request. Ang naging dahilan ng kanyang withdrawal ay yung usapin sa exclusive psalmody. Siya ay nakikibahagi sa naging kasalanan ni Reverend Lanning dahil si Reverend Lanning ay nagtuturo ng maling doktrina patungkol sa pagkanta ng salmo. Sa ating iglesia ay kumakanta tayo ng salmo at matagal na tayong kumakanta ng salmo. Ngunit hindi natin ginagawa ito dahil ito ay under ng second commandment. Ang ginagawa nila Reverend Lanning ay sinasabi nila na kinakailangan mong kumanta ng salmo dahil ito ang hinihingi ng second commandment.
kinakanta natin ng salmo, at kumakanta tayo ng isang hymn, yung praise God, alinsunod sa ating kalayaan kay Kristo, at hindi dahil tayo ay nasasakal ng kautusan. Panalangin natin sila Reverend Lanning at maging ang ating dating member na si Brother Edgar Bansale. Dalangin natin na siya ay pagkalooban ng Panginoon ng pagsisisi, at kung lolobin ng Panginoon ay ma-readmit siya dito sa ating iglesia o manumbalik siya sa Panginoon. Manalangin tayo sa Diyos. Ama naming Diyos na banal, o Panginoon, ang aming puso ay bagbag ng maraming kabigatan. Ngunit kinikilala namin, o Diyos, na Ikaw ay soberano sa ibabaw ng lahat ng ito. Bagamat ang aming mga damdamin ay nadadalamhati dahil sa maraming kapagsubukan na aming kinaharap, maging as instituted church o bilang mga individual na mananampalataya. O Panginoon, nawa o Diyos ay patuloy mo ipakita sa amin ang aming kahinaan. Na sa maraming kapagsubukan na ito, makita namin ang iglesia ay dapat lamang dumipende sa iyo, sapagkat ang aming karunungan, ang aming katuwiran at kabanalan ay ang aming Panginoong Kristo. Na bagamat marami kaming nakakasama sa iglesia, ngunit sa paglipas ng panahon ay napapatunayan na sila ay hindi talaga kasapi ng iglesia. Na bagamat marami ang interesado sa pagdalo ng iglesia, sa aming mga gawain, ngunit mas lalo mong pinapakita sa amin, Panginoon, na kakaunti lamang ang inyo pong mga hinirang, ang mga totoong nananampalataya sa iyo. At dalangin namin, O Diyos, na manatili ang inyo pong kalooban sa iglesyang ito, na bagamat maraming mga discouragement kami na dinaranas, maraming mga discouragement na kami ay na kinakaharap namin, ngunit mahabag ka sa amin, O Diyos. Patatagin mo ang aming puso, ang aming mga isipan, at magkaroon lamang kami ng iisang salita at iisang katotohanan. Huwag kaming iba-iba ang aming sinasabi, kundi magkaroon lamang kami ng iisang salita pagdating maging sa mga doctrinal controversy na aming kinaharap. Hindi maaari na dalawa ang tama. Kinakailangan na iisa lang ang tama, sapagkat ang usapin ng mga doctrinal controversy ay ang inyo pong katotohanan. Hindi maaari na pumapanig kami sa kasinungalingan at iniisip namin na pare-pareho lang kami ng pinapaniwalaan. Ngunit dalawang bagay lamang ang nasa Biblia at pinahayag mo sa amin, ang katotohanan at ang kasinungalingan. At ipinahayag mo sa amin ang mga kasinungalingang ito upang mas lalong magningning ang inyong pong katotohanan. At dalangin namin, O Diyos, na sa pagsisikap ng dyablo na masila ang iglesia at hatakin ng iglesia sa kasinungalingan, dalangin namin, O Diyos, na higpitan mo ang hawak sa amin. Ingatan mo kami, Panginoon, at huwag kami mawaglit sa inyong pong katotohanan. Patatagin mo ang aming loob, O Diyos, at bigyan mo kami ng salita na mahirap tutulan ni numan. Bigyan mo kami ng mga katotohanan na namumutawi hindi lamang sa aming mga bibig, kundi nananatili sa aming mga isipan at pinagbubulayan namin araw at gabi. Na sa ganitong pagkakataon, O Diyos, habang nakikita namin ang inyong pong iglesia ay nawawalan ng mga kasapi at ng mga member, dalangin namin, Panginoon, na huwag kaming panghinaan ng loob. Sapagkat ganito talaga ang iglesia na inyo pong itinalaga sa sanlibutan. Ito ay kakaunti lamang at sapagkat hindi ito nakadepende sa anumang bilang. Hindi mo kami pinili, hindi mo kami inibig dahil kami ay marami. Kami ay inyo pong inibig alang-alang lamang sa inyo pong sarili. At sa inyo pong paggalaw sa iglesia, nakikita namin na lagi lamang kakaunti ang mga mananampalataya. Upang magkaroon kami ng picture na ang inyo pong mga hinirang, kung ikukumpara sa maraming mga napapahamak, ay kakaunti lamang. At ang marami ay napapahamak dahil sa kanilang pagsuway. Panatilihin mo kami, O Diyos, ngunit
Dinadalangin namin na mga dati naming kasamahan ay pagkalooban mo ng pagsisisi. Makita nila ang ebanghelyo po ninyo at pagningasin mula muli sa kanilang mga puso ang kagalakan ng salita ng Panginoon. Na huwag silang sumunod sa dikta ng tao at magkaroon sila ng sariling kaisipan, magkaroon sila ng puso na sinisiyasat ang inyong pong salita at hindi sila madaling madala ng mga kabulaanan na nakapalibot sa amin. Kami ay bigyan nyo rin ng mga kalalakihan, ng mga elder na handang magbantay para sa amin, mga kalalakihan na araw at gabi ay nag-aaral ng inyong salita upang patatagin ang kanilang mga kaisipan para sa labanan na ito ay magkaroon kami ng kalakasan at tanging dala-dala lamang namin ay ang inyo pong salita. At ang inyo pong salita ay makapangyarihan. Ito ay naglalagos sa laman at kasukasuan, sa kaluluwa at sa espiritu. At ito ay makapangyarihang tinutupad ang inyo pong kalooban. At dalangin namin, Panginoon, na kami na mga kasapi ng iglesyang ito ay maging matatag din sa aming pananampalataya. Maging matibay ang aming tinutungtungan at wag kaming ang aming mga paa ay hindi alam kung saan pupunta. Kundi makita namin na ang inyo pong daan ay nasa kaliwanagan lamang ng inyong salita at wala sa kadiliman ng kasinungalingan. At bigyan mo kami ng pusong mapagpasalamat na huwag naming isipin na kami ay malakas kaya hindi kami madaling mashila o malinlang ng dyablo, kundi makita namin na ang kalakasan namin at ang katatagan namin ay na kay Kristo lamang. Walang sino man, Panginoon, sa aming kalikasan ang mag-aangkin na kami ay malakas, may sariling katotohanan, sapagkat ang aming kalikasan ay laging minamahal namin ang kasinungalingan. Biyaya mo lamang, Panginoon, at isang himala para sa amin na sa kabila ng mga ito, pinapanatili mo kami sa katotohanan. Gawin mo kami nawa, Panginoon, ng mga tapat na propeta ng inyong pong katotohanan. Bigyan din nawa po kami ng isang pastor na matatag sa inyong pong pangangaral at tuturuan kami ng mga hiwaga ng pananampalataya alinsunod sa sinasabi ng inyong pong salita. Patatagin mo ang kanyang bibig at maging ang kanyang puso para sa mga iba't ibang kapagsubukan na sa iyong kamay rin naman nagmumula. At dalangin namin, O Diyos, kasama ng mga elder, ay bantayan niya ang mga tupa, lalo na sa mga asong gubat na gustong pumasok sa aming kawan at hilahin ang mga mahihina. Kundi sa pamagitan ng pangangaral ay itaboy ang mga hindi mananampalataya at panatiling nasa loob ng iglesia ang inyo pong mga hinirang na mananampalataya sa pamagitan ng ebanghelyo din na siyang tumawag sa amin. Pagbuklodin mo kami, Panginoon, sa pamagitan ng ebanghelyo at ng iisang katotohanan na inyo pong pinahayag sa amin. At amin dinadalangin, O Diyos, kung paano itinatag mo ang iglesia dito sa Bulacan, nawa manatili ito alinsunod sa inyong kalooban. At dalangin namin na tawagin din niyo nawa ang mga hinirang na narito. Gamitin niyo ang pangangaral na ebanghelyo, maging ang aming pangpagnanais na magkaroon ng evangelism. Dalangin namin, O Diyos, na sa takdang panahon ang mga aming kapitbahay na inyo pong tinalaga sa buhay na walang hanggan ay makasama rin namin kung inyo lamang pong loloobin. At gayon din, O Diyos, ang aming mga kapatid sa Laguna, bigyan mo po kami ng mga regular attendee doon na nais maging member ng iglesia. At sa kanilang pag-aaral ng inyong salita ay matunghayan nila si Kristo bilang katotohanan at makita nila na sila ay hindi naliligaw sa iglesyang ito at marinig nila ang pagtawag ng Panginoong Kristo. Tanggalin mo, O Diyos, sa kanila ang anumang dahilan ng kanilang hindi pagnanais na maging member ng church, kundi palambutin mo ang kanilang puso at sila ay laging magnais na maging kasapi ng iglesia sapagkat nasa loob ng iglesia ang inyo pong kaligtasan, sapagkat narito ang pangangaral, ang pangasiwa ng ebanghelyo, ang pangasiwa ng sakramento at maging pagpapatupad ng Kristiyanong disiplina. Patawarin mo, O Diyos, ang aming mga pagkakasala, ang bawat naming paglabag sa iyong kautusan, pagsisinungaling, pangangalunya, pagnanakaw at pagpaslang, at maging ang paglapastangan sa inyo pong pangalan
paglapastangan sa araw ng Sabat, pagsamba sa Diyos-Diyosan, at pagsamba sa iba't ibang mga Diyos liban sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na ang lahat naming pagsuway ay inyo pong patawarin alang-alang lamang sa katuwiran ng Panginoong Kristo. At dalangin namin ang aming panambahan ay maging katanggap-tanggap sa iyo, alang-alang pa rin sa dugo ng Panginoong Kristo. Sapagkat sa aming kalagitnaan, O Diyos, ay naialay na ang pinakadakilang handog, walang iba kundi ang aming Panginoong Kristo. At alang-alang sa handog na iyon, ay tinatanggap mo ang bawat handog ng inyong pong iglesia at mga mananampalataya na umaasa lamang sa iyo. Bigyan niyo po ng pananampalataya ang aming mga kapatid at itaboy sa aming kalagitnaan ang mga hindi mananampalataya. Ang lahat na ito ay dinadalangin namin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Psalter 212. Psalter 212. Hallowed Memories. Ito ang sabi sa stanza 5. I will commemorate, O Lord, thy wondrous deeds of old, and meditate upon thy works of power and grace untold. Ito ay versification ng Psalm 77 in connection sa kasaysayan ng buhay ni Moses. Awitin natin Psalter 212, stanzas 1, 2, 5, and 6. Stanzas 1, 2, 5, and 6. Stanza 2. My heart in part, me anxious care, will God forever spurn. Shall we no more His favor see, His mercy there return. Stanza 5. I will commemorate, O Lord, thy wondrous deeds of old, and meditate upon thy works of power and grace untold. Stanza 6. O God, most holy is thy way, most perfect, good and right. Thou art the only living God, the God of wondrous might. Nabako tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan, Exodus chapter 2. Babasahin natin ang buong kabanata ng Exodus chapter 2, pero pagtuunan ninyo ng pansin yung verses 1 hanggang 10 na ating teksto ngayong umaga. Ulitin ko, ang ating teksto ay nasa verses 1 hanggang 10, hindi na natin ito ulit babasahin. Pero ang babasahin natin ay yung buong kabanata ng chapter 2 ng Exodus. May isang lalaki sa lipi ni Levi na humayo at nag-asawa ng isang anak na babae ni Levi.
Ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Nang kanyang makita na ito ay maganda, kanyang itinago ito ng 3 buwan. Nang hindi na niya ito maitago pa, ikinuha niya ito ng isang basket na yari sa papiro at pinahiran niya ng betun at alkitran. Kanyang isinilid ang bata roon at inilagay sa talahiban sa tabi ng ilog. Tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang malaman ang mangyayari sa bata. Noon, ang anak na babae ni Faraon ay lumusong upang maligo sa ilog at naglakad ang kanyang mga alalay na babae sa tabi ng ilog. Kanyang nakita ang basket sa talahiban at ipinakuha sa kanyang alalay. Nang kanyang buksan ito, nakita niya ang bata at narito ang sanggol ay umiyak. At kanyang kinaawaan siya at sinabi, ito'y isa sa mga anak ng mga Hebreo. Nang magkagayoy, sinabi ng kanyang kapatid na babae sa anak ng Faraon, aalis ba ako upang itawag kita ng isang tagapag-alaga mula sa mga babaeng Hebrea na mag-aalaga ng bata para sa iyo? Sinabi sa kanya ng anak ng Faraon, umalis ka. Ang batang babae ay umalis at tinawag ang ina ng bata. Sinabi ng anak ng Faraon sa kanya, dalhin mo ang batang ito at alagaan mo para sa akin at uupahan kita. Kaya't kinuha ng babae ang bata at inalagaan ito. Ang bata ay lumaki at kanyang dinala ito sa anak ng Faraon. At ito ay naging kanyang anak. Kanyang pinangalanan siyang Moses dahil sinabi niya, sapagkat aking iniahon siya sa tubig. Verse 11, nang mga araw na iyon, nang malaki na si Moses, nagtungo siya sa kanyang mga kapatid at nakita ang kanilang sapilitang paggawa. Kayang nakita ang isang Ehipsyo na binubugbog ang isang Hebreo na isa sa kanyang mga kapatid. Siya'y tumingin sa magkabilang dako at nang siya'y walang makitang tao, kanyang pinatay ang Ehipsyo at kanyang itinago sa buhanginan. Nang siya'y lumabas ng sumunod na araw, may 2 lalaking Hebreo na naglalaban. At kanyang sinabi sa gumawa ng masama, bakit mo sinasaktan ng iyong kasama? Sinabi niya, sino naglagay sa iyo bilang pinuno at hukom sa amin? Iniisip mo bang patayin ako gaya ng pagpatay mo sa Ehipsyo? Natakot si Moses at kanyang inisip, tiyak na ang bagay nito ay alam na. Nang mabalitaan ng Paraon, ang bagay nito ninais niyang patayin si Moses. Subalit si Moses ay tumakas mula kay Faraon at tanirahan sa lupain ng Midian. Siya'y umupo sa tabi ng isang balon. Ang pari noon sa Midian ay may 7 anak na babae. Sila'y dumating at umigib ng tubig at kanilang pinuno ang mga inuman upang painumin ng kawan ng kanilang ama. Ang mga pastol ay dumating at sila'y pinagtabuyan. Ngunit si Moses ay tumindig at sila'y ipinagtanggol at pinainom ang kanilang kawan. Nang sila'y dumating kay Reuel, na kanilang ama, ay sinabi nito, bakit napakadali ninyong dumating ngayon? Kanilang sinabi, iniligtas kami ng isang Ehipsyo mula sa kamay ng mga pastol at saka iniigipan niya kami ng tubig at pinainom ang kawan. Sinabi niya sa kanyang mga anak, saan siya naroon? Bakit ninyo iniwan ng lalaking iyon? Tawagin ninyo siya upang makakain ng tinapay. Si Moses ay nasiyahang makitira sa lalaking iyon at kanyang ibinigay kay Moses si Sipora na kanyang anak na babae. Nanganak siya ng isang lalaki at kanyang pinangalan ng Gershom sapagkat sinabi ni Moses, ako'y manlalakbay sa ibang lupain. Pagkaraan ng maraming araw, ang hari ng Ehipto ay namatay. Ang bayang Israel ay dumaing dahil sa pagkaalipin at sila'y humingi ng tulong. Ang kanilang daing dahil sa pagkakaalipin ay nakarating sa Diyos. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. At tinignan ng Diyos ang mga anak ni Israel at nalaman ng Diyos ang kanilang kalagayan. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ang ating teksto ay nasa verse 1 hanggang 10.
Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo, ang Diyos ay hindi natin maihahalin tulad sa kanyang pagbabantay sa oras, sapagkat ang oras ay hindi nasasakop ang Diyos. Totoo, ang oras ay isa sa mga nilikha ng Diyos nung sinabi sa Genesis ng pasimula. Ibig sabihin, nung sinabi na ng pasimula, ay nagsimula ng tumakbo ang kasaysayan. Ang Diyos ang siyang may akda ng oras at siyang lumikha ng oras. Kaya hindi natin maihahalin tulad ang Diyos na kagaya natin sa kanyang pagbabantay sa oras. Ang Diyos ay matalino at matiyaga. Siya ay matiyagang binabantayan ng kasaysayan at matalino niyang pinamamahalaan ng kasaysayan sapagkat mula sa pasimula hanggang sa hangganan ng kasaysayan ay naroon ang kamay ng Diyos. Hindi tayo naniniwala na pagkatapos gawin ng Diyos ang buong sangkatauhan at ang buong sangnilikha ay iniwanan niya na ito na umusad sa kanyang sarili. Ang Diyos ay hawak sa kanyang kamay ang buong kasaysayan, maging ang kasaysayan ng Israel. Ang kasaysayan ng kanilang pagkakaalipin, ang kasaysayan ng kanilang pamimighati, at nabasa natin sa mga huling talata ng chapter 2, nananaghoy na ang bayan ng Israel at humihingi na sila ng tulong sa Panginoon. Maging ang paghingi ng tulong na iyon, maging yung matinding kapagsubukan na kanilang kinaharap, inikilala natin na yun ay nasa kamay ng Diyos. Matyagang binabantayan ng Diyos ang buong kasaysayan. Hindi siya katulad natin, siya ay hindi mainipin. At hindi siya nagmamadali na para bang naaantala ang kanyang gagawin. Tayo bilang mga anak ng kasaysayan, tayo na merong pasimula at merong katapusan, merong kapanganakan at merong kamatayan. Tayo na ang bawat segundo ng ating oras ay mahalaga sa atin dahil simula nung tayo ay pinanganak, nagsimula na tayong mamatay. At spiritually speaking, nung tayo ay pinanganak sa kamatayan. Tayo ay pinanganak, sabi ng baptism form, sa gitna ng kamatayan. At physically speaking, kung titingnan natin ang ating katawan, nung tayo ay pinanganak, tayo ay nagsimula ng mamatay. Bawat segundo ng pagpatak ng oras, nababawasan ang ating araw dito sa sanlibutan. Kaya napakahalaga sa atin ng bawat oras at isang kalapastanganan para sa atin, o isang kahangalan para sa ating kabataan man o mga matatanda na sinasayang natin ng oras. Dahil mahalaga sa atin ng oras. Kinakalimutan natin ang pagtakbo ng oras ay pagbawas ng ating araw dito sa lupa. Naiinip tayo. Madali tayong mainip. Pag meron tayong gusto natin, ura-urada ay nandyan na agad. Pag meron tayong gusto natin, nasa harap agad natin, yung gusto natin. At ayaw natin dumadaan sa mahabang proseso. Kaya minsan, dahil sa ating pagiging mainipin, na ilalantad tayo ngayon nito sa kasalanan. Minsan gumagawa tayo ng kasalanan para mas lalong bumilis ang proseso ng ating paghihintay. Mainipin tayo bilang mga nilalang sapagkat tayo ay mga anak ng oras, ng kasaysayan. Tayo ay nilikha ng Diyos sa ilalim ng pagpatak bawat segundo ng oras. Pero ang Diyos ay hindi mainipin. Matyaga niyang binabantayan ng buong kasaysayan at matyaga niyang pinamamahalaan ng buong kasaysayan at kahit kailan hindi nagmadali ang Diyos. Ang 1,000 taon ay isang araw lang sa Diyos. At hindi literal yon. Ang sinasabi lang ni Apostol Pedro, hindi natin maihalin tulad ang oras sa Diyos. At hindi natin maihalin tulad ang ating paghihintay sa paghihintay ng Diyos. Walang oras ang makapagdidikta sa Diyos. Hindi pwede na ang Diyos na parang tinitignan niya ang deadline
Nagmamadali siya dahil baka maiwanan siya ng deadline niya. Baka maiwanan siya ng oras na itinalaga niya. Hindi siya ganun. Hindi siya nagmamadali. Ang lahat ay pinamamahalaan niya na may karunungan at lahat ay nangyayari alinsunod sa kanyang kalooban. Kung anong araw, oras, segundo ay nangyayari ang isang bagay alinsunod sa kanyang kalooban. Kahit ang masamang si Faraon ay hindi maitutulak ang Diyos para magmadali. Kahit anong pagpapahirap ni Faraon sa Israel, hindi niya naitulak ang Diyos na magmadali. Kahit anong kasamaan ni Faraon, hindi niya naitulak ang Diyos na magmadali na iligtas ang kanyang bayan. Ang kalooban ng Diyos ay laging soberano at ito ay nasa ibabaw maging ng kasamaan ni Faraon. Siya ang nagtakda kay Faraon. Siya ang nagtakda ng isang Faraon na hindi kilala si Jose. Hindi nagkataon na sa kasaysayan, merong isang Faraon na hindi kilala si Jose. O hindi kinikilala ang Diyos ni Jose. O hindi mananampalataya. Siya ang nagtakda kay Faraon. Isang hindi mananampalatayang Faraon. Isang hindi kinikilala si Jehovah na magpapahirap sa Israel. At kahit ang Faraon na ito ay nasa kamay ng Diyos at hindi niya magagawang itulak ang Diyos na magmadali sa kanyang kalooban. Kaya ako nasabi ito dahil 300 taon ng pagitan ng kapanganakan ni Moses at ang kamatayan ni Jose. 300 taon ang pagitan ng huling kabanata ng Genesis sa unang mga kabanata ng Exodus. 300 years ang lumipas. Simula nang si Jacob at ang kanyang pamilya ay napadpad sa Ehipto, particularly sa Goshen. At doon ay dumami sila at naging napakalakas. 300 taon na ang lumipas bago pa maipanganak si Moses. At hindi lang yun. Nung ipinanganak si Moses, 80 taon pa ang lilipas bago maging handa si Moses upang mailigtas niya ang kanyang bayan mula sa Ehipto. At alam natin ang Israel ay sadyang dinala ng Diyos sa matinding paghihirap. Bagamat si Faraon ang nagpapahirap sa Israel, dahil si Faraon ay nasa kamay lamang ng Diyos, pwede nating sabihin na ang Diyos ang nagpapahirap mismo sa Israel. Kaya ang Diyos ay hindi mo magagawang magmadali sa kanyang kalooban. Dahil ayon sa Diyos, siya ang nagpabangon kay Faraon na hindi kilala si Jose upang pahirapan at alipinin ang Israel. Yun ang layunin ni Faraon. Sabi niya, baka kumampi sila sa ating mga kaaway na nakapalibot sa atin at baka umalis sila. Dahil ang layunin lagi ni Faraon, pahirapan ang Israel at alipinin sila. Hindi sila lalabas ng Ehipto. Hanggat hindi sinasabi ni Faraon. Kahit anong lapit ng Israel sa Kanaan, ang Goshen sa Beersheba, hindi lalabas ang Israel. Hanggat hindi sabi ni Faraon. Hanggat walang panukala si Faraon, nasa loob sila ng Ehipto at nariyaan ang mga kawal na nagpapatupad ng kautusan ni Faraon. Ang Israel ay hindi lalabas at hindi sila palalayain sapagkat si Faraon ang masusunod sa buong Ehipto. At ang 300 years and 80 years, mas matagal pa ito sa naging pananakop ng Kastila, ng Amerikano at ng mga Hapon sa Pilipinas. Pagsamasamahin mo ang mga Kastila, pagsamasamahin mo ang mga Amerikano at mga Hapon, mas matagal pa ito sa naging pag-aalipin sa atin ng mga banyaga. Mas matagal pa ang hinintay ng Israel bago dumating sa kanila ang isang tagapagligtas. Ilang salinlahi na ang lumipas
bago dumating ang isang tagapagligtas. At sa kanilang pananalangin, matagal na pananalangin, ito ang naging tugon ng Panginoon sa kanila. Ang inyong kaligtasan ay nasa basket na gawa sa papiro, naroon siya sa talihibaan sa tabi ng ilog. 300 years na nanalangin ang Israel. Sa wakas, tumugon ng Diyos. Ang tugon ng Diyos, ang kaligtasan ninyo ay nalalapit na. Naroon sa loob ng basket, pinaanod sa ilog, nasa mga talahiban sa tabi ng ilog. Sa 300 paghihintay ng Israel, tumugon ulit ang Diyos. Ang sabi ng Diyos sa kanila, maghintay kayo sa inyong kaligtasan. 80 taon na lang, ililigtas ko kayo. Ganito tumugon ng Diyos sa mga mananampalataya. Kundi lamang sa kanyang habag at biyaya, walang sino man sa mga mananampalataya ang tatagal hanggang sa huli. Pagkatapos mo manalangin ng manalangin para sa iyong kaligtasan, ang tugon ng Panginoon, maghintay ka pa ng 80 taon. Ang kaligtasan mo ay nasa basket na, nasa tabi ng mga talahiban. Panginoon, 300 years ako naghintay. Ang tugon ng Panginoon, maghintay ka ulit. Kundi lamang sa kabagan ng Panginoon, walang isa man sa atin ang maghihintay sa kalooban ng Diyos. 2,000 taon na tayong naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Na sinabi ng mga anghel kung sinong Kristo ang nakita niyong pumailanlan sa langit, yun din ang parehong Kristo ang bababa upang iligtas kayo. 2,000 taon nang mahigit ang lumipas. At sabi ng Panginoon, maghintay kayo. Kung hindi lamang kay Kristo, kung hindi dahil kay Kristo, walang Amran o Jochebed. Si Amran ay tatay ni Moses at si Jochebed ay nanay ni Moses. Walang Amran at Jochebed ang magsisilang ng isang Moses na may pag-asa na darating ang pangako ng Panginoon. Kundi lamang kay Kristo. Ang dalawang mga Levita na ito, sabi sa verse 1 ng chapter 2, si Amran at Jochebed, dahil sa kawalan nila ng pag-asa, kundi lamang kay Kristo, hindi kukunin ni Amran si Jochebed para maging asawa niya at upang isilang simula sa sinapupunan ni Jochebed ang isang tagapagligtas at isang manunubos ng Israel. Kung hindi lamang sa pangako ng Panginoon na mayroong binhi ng babae na dudurog sa ulo ng serpente, ang dalawang mananampalatayang ito ay mawawala na ng pag-asa at hindi na magsisilang pa ng mga anak. Nung sinabi ni Faraon sa uling talata ng chapter 1 na ipaanod ang mga kalalakihan at buhayin ng mga kababaihan na bata, namatay ang kautusan na ito. At patunay na namatay ang kautusan na ito dahil meron pang nauna na bata o kapatid si Moses, si Aaron, na isang lalaki. 3 taon ang lumipas at malaya si Aaron na ipinanganak sa sinapupunan ni Jochebed at hindi siya pinatay ni Faraon. Ibig sabihin, namatay ang kautusan nito na ipapatay ang mga lalaki at buhayin ang mga babae. Pero sa matagal na panahon, binubuhay ulit ng Ehipto ang kautosang ito at hindi nakaligtas si Moses. Kinakailangan ipaanod siya sa ilog. Ang tema natin sa umagang ito, ang sanggol na si Moses. Una, ang kanyang kapanganakan. Pangalawa, ang kanyang pagkabata. Pangatlo, ang kanyang pangalan. Ang sanggol na si Moses, ang kanyang kapanganakan, ang kanyang pagkabata, ang kanyang pangalan. Ang kapanganakan ni Moses ay nababalutan ng matinding paghihirap. Bukod sa sapilitang paglilingkod ng Israel, pinilit sila ni Faraon na maglingkod. Araw-araw ay maglilingkod sila. Kasabay ng kanilang pagtatrabaho para sa kanilang kakainin, kinakailangan nilang maglingkod ng walang bayad. Ang ibig sabihin nito ay pagkaalipin. Pagkatapos silang pakainin sa Goshen, ang sabi ni Faraon, kumuha ka ng mga kalalakihan, sabi niya kay Jose,
na maglilingkod sa aking mga kawan. At ito na ang naging simula ng kanilang pagkaalipin. At sa matinding paghihirap na ito, napakamasalimuot ng naging kapanganakan ni Moses. Para siyang bata na ipinanganak sa oras ng digmaan, na ang kanyang tatay at kanyang nanay ay hindi alam kung kailan sila mamamatay. At anumang oras ay papatayin sila ni Paraon dahil sa kanilang pagsuway sa kautusan ni Paraon. At anumang oras mamamatay ang kanyang tatay na si Amran, dahil anumang oras ay mawawalan siya ng lakas dahil sa sapilitang paglilingkod. Anumang oras ay magugutom sila dahil wala ng oras ang kanyang tatay na magtrabaho para sa kanilang kakainin sa araw-araw. Napakamasalimuot ng naging kapanganakan ni Moses. Ang kanyang bayan, ang kanyang mga kapatid ay nasadlak sa isang kabigatan na hindi nila kayang pasanin. Bagamat kaya nila ang pagkakaalipin na ito, bagamat kaya nilang magtrabaho at araw-araw sila nagtatrabaho, pero ang kabigatang ito ang nagpaparusa sa bayan ng Israel. At bukod sa sapilitang paggawa, at nakita natin na ang sapilitang paggawang ito ay may kasamang pagpapasakit sa kanilang katawan. Nakita natin na habang sila ay nagtatrabaho ng walang bayad, hinahampas sila ng mga Ehipsyo, ng mga itinalagang leader ni Faraon. Na sa kanilang pakupad-kupad na pagtatrabaho, ay mas lalo silang pinahihirapan ng bawat hagupit at hampas ng mga Ehipsyo. At bukod sa sapilitang paglilingkod na ito, pinagtibay ulit ang isang kautusan na matagal ng patay. Ganito ang mga hindi mananampalataya. Pagkatapos nilang usigin ang iglesia, pagkatapos nilang pahirapan ng iglesia spiritually, hindi pa roon natatapos ang kanilang pagpapahirap sa iglesia. Sapagkat ang pakay ng sanlibutan ay mamatay ang iglesia. Sa anumang kaparaanan, sila man ay nagtatago sa isang mabuting adhikain, pero sa likod noon ay papatayin nila ang iglesia. Kung hindi nila mapapatay ang iglesia sa sapilitang paglilingkod, at hindi nila mapapatay ang sambahayan ng mga kalalakihan na sapilitang naglilingkod sa kanila dahil sa tagbuton, papatayin nila mismo ang kanilang mga anak. Yung namatay na kautusan ni Faraon ay binuhay ulit ng Ehipto. Ang mga anak na lalaki ay itapon sa ilog. Ang mga anak na babae ay bubuhayin. Ang ibig sabihin nito, mamamatay ang salinlahi ng Israel. Sa oras na magkulang ang Panginoon ng kalalakihan, sa oras na ang Panginoon ay hindi na magkaloob ng kalalakihan sa sambahayan ng Israel, mamamatay ang iglesia ng Panginoon. Mamamatay ang bayan ng Israel, mamamatay ang salinlahi ng mga mananampalataya. Alam na alam ni Faraon ang gagawin niya. Patayin ang mga lalaki upang hindi magpatuloy ang salinlahi ng mga mananampalataya. Pahirapan ang mga mananampalatayang Kristiyano upang hindi magpatuloy ang kanilang pagdami. Sakalin natin ng church para maubos ang membership ng church. Maglagay tayo ng mga kasinungalingan. Ilagay natin sa internet na lagi nila napapanood para maubos ang membership ng church. At para maglagay tayo ng mga kasinungalingan sa isipan ng mga kabataan at magkaroon sila ng pagdududa sa kanilang pananampalataya. At kung maaari ay sapilitan natin silang pagtrabahuin ng linggo. Ipamukha natin sa kanila na magugutom sila kung hindi sila magtatrabaho ng linggo. Pamukha natin sa kanila na tatanggalin natin sila sa kanilang trabaho oras na hindi sila magtrabaho ng linggo. Masalimuot ang naging kapanganakan ni Moses. Ang kanyang bayan ay nalugmok sa kapighatian. At kahit itong si Moses,
ay hindi nakaligtas sa kautosang ito. Napilitan ng kanyang nanay, pagkatapos siyang itago sa 3 buwan, hindi na napigilan ng kanyang nanay na itago siya. Kahit ang kanyang nanay ay gumawa na ng basket sa pamamagitan ng papiro at binalutan ito ng alkitran at ng betun para hindi pasukin ng tubig. At ang kanyang nanay ay pinaubaya na si Moses sa Panginoon. Pagkatapos na i-expose si Moses sa lahat ng kapahamakan, pagkatapos na i-expose si Moses sa alon ng tubig, sa mga hayop, at sa mga iba pang paggalaw sa dagat o sa ilog, pinaubaya na ni Jochebed ang kanyang anak na si Moses sa Diyos. Dahil sa kanyang takot na baka sila rin ay patayin ni Faraon. Dahil sa kanilang takot na baka ang buong Israel ay patayin ni Faraon, sinunod na lang ni Jochebed ang kautusan ni Faraon. Pinaanod niya si Moses at pinaubaya na ni Jochebed ang kanyang anak na si Moses sa Diyos. Ito ay gawa ng isang pananampalataya. Na pagkatapos ubusin ng Panginoon ang lahat na nasa kamay natin, pagkatapos sabihin ng Panginoon, wala ka ng choice. Wala ka ng magagawa kundi magtiwala sa akin. Pagkatapos na sabihin ng Panginoon na wala ka ng pipiliing ipang iba kundi magtiwala sa kalooban ko. Na kahit ang sariling anak ni Jochebed, at ito ay napakasakit sa isang ina, sa isang mananampalatayang ina, na makita ang kanyang anak na ipinapaanod sa tubig dahil sa kagagawan ni Faraon na isang hindi mananampalataya. Ngunit hindi binugo ng Panginoon si Jochebed. Hindi binugo ng Panginoon si Moses. Hindi binugo ng Panginoon si Amram at si Jochebed na mga magulang ni Moses. Iningatan ng Diyos si Moses. Iningatan ng Diyos si Moses sa pamamagitan mismo ng kanyang ina. Upang hindi pasukin ng tubig yung basket, binalutan ito ng alkitran para hindi ito pasukin ng basket at ito ay magpalutang-lutang lamang. At sa original, hindi ito basta basket, ito ay tinawag na arko o kahon. Isang box, rectangular box, para itong kabaong. At naingatan nga si Moses habang siya ay pinapaanod ay hindi siya pinasok ng tubig. At hindi lamang yun, ginamit din ng Panginoon ang pagmamahal ng kanyang kapatid na si Miriam. Sinundan ni Miriam yung paanod-anod na basket para tignan kung anong mangyayari dun sa bata. At itinago sa talayban na malapit sa ilog para hindi agad anurin sa malayo. At hindi lamang yun, sa pag-iingat ng Panginoon, hindi niya lang ginamit si Jochebed at si Miriam. Ginamit ng Panginoon maging ang anak ng Faraon. At hindi natin alam kung sino yung anak ng Faraon na yun. Pero ginamit ng Panginoon maging yung anak ng Faraon. Alam ng anak ng Faraon na yung nasa loob ng basket, na sinabi niya sa mga kanyang mga alila, tignan ninyo kung ano yung nasa loob ng basket. At pagbukas nila, biglang umiyak yung bata at alam agad ng Faraon na isa itong anak ng mga Hebreo. At sabi ni Jochebed, nung kanyang isinilang si Moses, napakagandang bata nito ni Moses. Si Moses ay napakagandang bata at sabi sa Acts, yung kanyang kagandahan ay naging kalugod-lugod sa Diyos. At dahil sa kanyang kagandahan, sinikap ni Jochebed na ang batang ito ay panitiliin sa kanya. Ngunit pagkatapos 3 buwan ay pinaanod din dahil sa kautusan ni Faraon. At yung kagandahan ito ni Moses, ang naging sanhi para sa anak ni Faraon, para kunin niya si Moses at angkinin niya para sa kanya. Ang sabi ng iba, na yung anak ni Faraon ay merong common grace. Mabait daw yung anak ni Faraon. Na para bang nandoon ang biyaya ng Panginoon at gumagawa ng good works yung anak ni Faraon,
para iligtas si Moses. Pero hindi. Yung ginawa ng anak ni Faraon ay isang gawain ng pagiging makasarili. Nakita niya kasi si Moses na napakagandang bata, bagamat ito ay isang Hebreo. Isa itong gawaing makasarili. At malamang ipinaliwanag niya rin sa kanyang tatay na isang paraon kung gaano kaganda yung bata at maging si paraon ay tinanggap din yung bata. Hindi ito isang gawain ng common grace o dahil ang Diyos ay merong biyaya doon sa anak ni Faraon. Na para ba yung anak ni Faraon ay merong sariling kabaitan, na meron siyang kakayanan na gumawa ng good works at iligtas si Moses? Hindi. Pero ginamit ng Panginoon ang pagiging makasarili ng anak ni Faraon para ingatan si Moses. At hindi lamang yun. Sa pag-iingat din ng Panginoon, hindi lamang niya ginamit yung anak ni Faraon. Ginamit niya maging yung mismong bahay-hari ni Faraon para sa kaligtasan ng Israel. Ang sabi ni Miriam, gusto mo bang ikuha kita ng tagapag-alaga na isang Hebrea? Sabi niya kay Miriam, umalis ka. At pumunta si Miriam sa kanyang nanay na si Jochebed at kinuha itong tagapag-alaga ni Moses at sabi ng anak ni Faraon, alagaan mo ito, pakainin mo ito, ikaw ang mag-alaga dito at uupahan kita. At pagkatapos ng mga bata ay lumaki na, dinala ito sa anak ni Faraon. At si Moses ay lumaki sa mismong bahay ni Faraon. Ginamit ng Diyos maging yung sambahayan ni Faraon para ingatan si Moses. Kaya nga sa ating konteksto, nung si Moses ay pumunta sa Midian, ano sabi ng mga kababaihan? Merong isang Ehipsyo na tumulong sa atin. Si Moses ay naging katulad na ng mga Ehipsyo dahil si Moses ay lumaki sa bahay ni Faraon. Ginamit ng Panginoon maging yung bahay-hari ni Faraon para sa kanyang adhikain, para sa kanyang plano at kalooban na iligtas ang Israel. Kasi kung hindi gagawin ng Panginoon yun, katulad ng mga ibang Hebreo, mamamatay si Moses. Kahit sabihin pa ng anak ni Faraon, hindi, akin yan. Mamamatay si Moses. Dahil alam ng anak ni Faraon na si Moses ay isang Hebreo. Ngunit dahil nasa bahay-hari siya ni Faraon, at ang pagpapapatay sa mga Hebreo ay galing kay Faraon, si Moses ngayon ay naligtas sa galit ni Faraon. Nakita ninyo ang paghihiganti ng Diyos? Hindi ba't ginamit ni Faraon ang mga Hebreo upang ipagtatag siya ng mga bahay para sa kanyang salapi at mga armas na gagamitin din niya laban sa mga Hebreo na inaakala niyang mag-aaklas laban sa kanya? Na ginagamit niya maging ang mga Hebreo laban din sa sarili niyang mga kalaban na mga Hebreo rin. Pero nakita niyo ang paghihiganti ng Diyos? Ginamit ng Diyos ang bahay-hari ni Faraon laban sa kanyang sarili. Pinapakain ni Faraon, tinuturuan ni Faraon, pinapalaki niya si Moses ayon sa kultura at filosofiya ng Ehipto. Pero hindi niya alam na ang kanyang pinapalaki ay ang papatay sa kanya. Dahil ang kamay ng Diyos ay na kay Moses. Lahat ng ito ay instrumento ng Panginoon. Mula sa mga magulang ni Moses, at sabi sa Hebreo 11, ang mga magulang ni Moses ay mga mananampalataya na hindi nila isinuko si Moses at hindi nila isinuko kay Faraon. Pinalaki nila ang bata at sinilang nila ang bata alinsunod sa katotohanan ng tipan ng Panginoon. Ginamit ng Panginoon si Miriam, na kapatid ni Moses. Ginamit ng Panginoon ang anak ni Faraon. At ginamit ng Panginoon maging mismong si Faraon. Para ano? Ihanda, palakiin, papagtibayin ang kaligtasan ng Israel. Ang sabi ng Panginoon, ang kaligtasan ninyo ay naroon sa bahay ngayon ni Faraon. Maghintay kayo, ilang taon na lang, mula sa bahay ni Faraon, manggagaling ang inyong kaligtasan. Ngunit ang mga instrumentong ito, ang mga kababaihan at kalalakihang ito na ginamit ng Diyos, ay puro mga mahihinang instrumento. Ang makapangyarihan lamang at malakas sa mga ito ay ang Diyos mismo.
kundi lamang sa biyaya ng Panginoon. Yung ginawa ni Jochebed, na nanay ni Moses, ang magpapahamak kay Moses. Maaring mamatay si Moses sa ginawa ni Jochebed. Ngunit dahil si Jochebed ay isang instrumento lamang, iningatan ng Diyos si Moses. Sa ginawa ni Miriam, maaaring ipahamak niya si Moses. Dahil si Miriam ay hindi Ehipsyo. Si Miriam ay isang Hebrea. At nung lumapit siya sa anak ni Faraon, alam ng anak ni Faraon na si Miriam ay Hebrea. At maaari niya ipapatay si Miriam at si Moses sa panahon niyon. Kundi lamang sa pag-iingat ng Panginoon, si Miriam ay hindi magagamit alang-alang kay Moses. At maging si anak ni Faraon. Kundi lamang sa biyaya ng Panginoon na ginamit niya maging ang anak ni Faraon, ay mapapahamak din mismo si Moses. Dahil kahit ang anak ni Faraon ay hindi ligtas sa kautosang ito. Bilang anak ng hari, kinakailangan na siya mismo ay sumunod sa kautosan ng hari. Dahil siya mismo ay alam niya na si Moses ay isang Hebreo. At maging ang bahay-hari ni Faraon ay pwedeng makapahamak kay Moses mismo. Dahil si Moses ay lumaki sa filosofiya, kultura, pamumuhay at relihiyon ng Ehipto. Maaaring si Moses ay lumaking walang Diyos. Ngunit dahil sa pag-iingat ng Diyos, ang mga maruruming instrumento na ito at maihinang instrumentong ito ay ginamit ng Diyos alang-alang sa kaligtasan ng Israel. Iningatan niya si Moses. Si Moses ay parehong hinubog sa dalawang tahanan. Tahanan ni Jochebed at tahanan ni Faraon. Ang sabi ng anak ni Faraon, uupahan kita, palakihin mo yung batang yan, at panandalian. Si Moses ay umuwi rin sa kanyang tahanan. Sa tahanan ni Jochebed at ni Amram at ni Miriam, at kung nasaan din ang kanyang kuya na si Aaron. Si Moses ay nanatili sa kanyang tahanan. Dahil na rin sa utos ng anak ni Faraon. At sa kanyang pagkakahubog doon, tinuro ng isang mananampalatayang si Jochebed at si Amram ang lahat ng gawain ng Panginoon. Kaya nga yung 5 libro, ay yung Genesis, ay naisulat alinsunod sa kasaysayan ng Israel. At ang nagpasulat nito ay si Moses. Dahil mismong si Amram at si Jochebed ang nagturo kay Moses ng kasaysayan ng Genesis. Lumaki si Moses sa tahanan ng kanyang mga kapatid. Lumaki si Moses sa tahanan ng mga Israelita. Lumaki si Moses sa tahanan ng mga mananampalataya. At nung siya ay lumaki na at nagkaroon na ng hustong kulang, saka siya ay dinala sa pangalawa niyang tahanan, ang tahanan ni Faraon. Dito siya hinubog sa lahat ng ekonomiya ng Ehipto at lahat ng pamamalakad sa Ehipto. At sabi sa ating teksto, si Moses ay naging anak ng anak ni Faraon. Ang sabi sa verse 10, ang bata ay lumaki at kanyang dinala ito sa anak ng Faraon at ito ay naging kanyang anak. Si Moses ay naging prinsipe ng Ehipto. Si Moses ngayon ay hindi na Hebreo. Si Moses ay isa ng prinsipe ng Ehipto. Malaya siyang nakakapunta sa tahanan ni Faraon, malaya siyang nakakalabas, malaya siyang nakakalapit sa mga Ehipsyo. Kaya nga napatay niya ang isang Ehipsyo dahil malaya siyang nakakalapit sa mga Ehipsyo. Malaya niya napupuntahan yung mga alipin ng mga Hebreo. Malaya niya nasasaway ang mga alipin na Hebreo. Dahil si Moses mismo ay isang prinsipe. Alam niya ang mga relihiyon ng Ehipto. Alam niya ang malaking pagkakaiba ni Jehovah at sa maraming Diyos ng Ehipto. Alam niya ang malaking pagkakaiba ng kultura ng mga Hebreo at kultura ng mga taga-Ehipto. Alam niya ang prinsipyo ng mga Hebreo. Alam niya yung prinsipyo ng mga taga-Ehipto. Alam niya ang prinsipyo ng buhay kung nasaan naroon ang tipan ng Panginoon.
Alam niya rin ang prinsipyo ng kamatayan kung nasaan naroon ang puot ng Panginoon. Alam ito lahat ni Moses. Kung nasaan naroon ang kanyang mga kapatid, ay pumunta rin doon si Moses sa tahanan ng kanyang mga kapatid. Ngunit kung nasaan naroon din ang pagkakaalipin, pumunta rin doon si Moses kung nasaan naroon ang pagkakaalipin. Pumunta siya ng Goshen, pumunta siya mismo ng Ehipto. At lahat ng ito ay bilang paghahanda ng Panginoon sa kaligtasan ng Israel. Sa pamagitan ni Miriam, panandaliang lumaki si Moses sa kanyang sariling tahanan. At sa kanyang hustong gulang, si Moses ay pinalaki sa bahay-hari ni Faraon, sa mismong kandungan ng anak ni Faraon, sa mismong tahanan ni Faraon. Lahat ng yaman, karangyaan ay naroon ngayon kay Moses. At nung panahon na siya ay umalis ng Ehipto, patunay ito na siya ay nasa hustong gulang na at pwede nang mag-asawa. Matagal na panahon, ginugol ni Moses ang kanyang sarili sa lupain ng Ehipto at sa tahanan mismo ni Faraon hanggang sa siya ay maging husto para sa pag-aasawa nung siya ay pumunta ng Midian. Ginamit ng Panginoon ang dalawang tahanang ito, ang tahanan ng mga Hebreo, ng mga mananampalataya at tahanan ng mga hindi mananampalataya ni Faraon upang mahalin ni Moses ang kanyang mga kapatid. Kinilala ni Moses na ang mga Hebreo ay kanyang mga kapatid. Sapagkat una't higit sa lahat, si Moses ay lumaki sa tahanan ng mga Hebreo. Alam niya ang tipan ng Panginoon sa kanila. Alam niya ang ebanghelyo na mayroong Mesiyas na darating, isang binhi ng babae, na tunay na magliligtas sa kanila. Alam din ni Moses ang sinabi ni Jose, tunay na dadalawin kayo ng Panginoon at sa oras sa dalawin kayo ng Panginoon ay dalhin ninyo ang aking mga buto papalabas papunta sa tahanan ng Panginoon sa Kanaan. Huwag ninyong kakalimutan ang aking mga buto, sabi ni Jose. Ilabas mo ito ng Ehipto kapag kayo ay iniligtas ng Panginoon. Alam din niya ang pangako ng Panginoon kay Abraham, Isaac at Jacob. Lumaki siya sa tahanan ng kanyang mga kapatid upang mahalin niya ang kanyang sariling tahanan, upang mahalin niya ang kanyang mga sariling kadugo at mga kapatid sa laman, at upang kasuklaman din niya pagkatapos niyang mamuhay sa tahanan ni Faraon. Ginawa ito ng Panginoon upang matutunan niyang masuklam sa pamumuhay, filosofiya, mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. Na kapag ito ay ibabangga niya sa relihiyon ng mga Hebreo, ang tipan ng Panginoon, ang ebanghelyo ng Panginoong Kristo, at nung ikukumpara niya ito sa relihiyon, filosofiya, pamumuhay ng mga taga-Ehipto, lalo niyang kinasuklaman ang Ehipto. Nakita niyang walang saysay ang Ehipto. Nakita niyang Ehipto ay sukdulan ng kasamaan para sa bayan ng Israel. Ganito siya hinubog ng Diyos upang sa takdang panahon ay pasanin niya ang napakabigat na bigatin sa kanyang balikat na napaka-imposibleng pasanin ni numan. Papasanin niya ang kabigatan ng kanyang bayan, isang bayan na matigas ang ulo, punong-puno ng kasalanan, pag-iimbot, pagiging makasarili, na maging ang kanyang sariling mga kapatid ay mga suwail sa Diyos. Ang isa niyang kapatid ay gumawa ng Diyos-Diyosan. Ang isa niyang kapatid ay nagnanasa na maging pari at propeta, bagamat siya'y babae. Kasama ito sa pananagutan ni Moses. Inihahanda ng Panginoon si Moses para sa isang napakabigat na dalahin na kanyang papasanin sa takdang panahon. Ginamit ng Diyos ang dalawang tahanang ito para sa kaligtasan ng Israel. Ang kanyang pangalan na Moses ay hindi mula sa Ehipto. Bagamat ang nagbigay nito ay ang anak ni Faraon, ngunit ang pangalang ito ay hindi mula sa Ehipsyo. Ang pangalang ito ay nangangahulugang sinagip. Kung pababawin natin, ang pangalang ito
ay nangangahulugang kaligtasan. Bagamat ang nagbigay nito ay isang hindi mananampalataya, ang kanyang pangalan ay isang Hebreyong pangalan na naglalaman ng isang propesiya. Ito na yung matagal na tugon, ito na yung matagal na pinapanalangin ng Israel. Panginoon, kinakailangan namin ng kaligtasan. Kailan mo ba kami ililigtas? Huwag mong itago ang iyong mukha sa amin at isinag mo ang iyong mukha sa amin at bigyan kami ng kapahingaan, Panginoon. Tumugon ulit ang Panginoon sa kanila. Ang pangalan ng inyong tagapagligtas ay kaligtasan. Ang pangalan niya ay Moses. Ang pangalan niya ay nangangahulugang sinagip. Isa itong propesiya na sa sanggol na ito ang gagamitin ng Panginoon upang iligtas niya ang kanyang bayan. At ang sanggol na ito ay hindi nalalayo sa binhi ng babae. Ang sanggol na ito, bagamat tao at makasalanan, ngunit ang mga bagay na nangyari sa sanggol na ito ay hindi mo may iwasan na makita mo si Kristo nung panahon siya ay pinanganak. Napapatay ni Herodes si Kristo at tinutugis ni Herodes ang mga dalawang taong gulang pataas na bata para kanyang paslangin, mga kalalakihan na bata. At mula rin sa Ehipto, si Kristo ay hinango ng Panginoon upang sabihin na ang ating kaligtasan ay mula rin sa kapahamakan at kinasadlakan nating miserableng kalagayan. Kagaya ni Moses, na galing mismo sa tahanan ni Faraon. At magkakaroon ito ng katuparan sa pagdating ng Panginoong Kristo. Ang kaligtasan na hinahanap ninyo ay magmumula rin sa inyo ng mga kapatid ng Panginoong Kristo. At habang kayo ay nasa pagkaalipin ng kasalanan, naroon ang Panginoong Kristo. Ahanguin ng Panginoong Kristo. Papahanguin ng Diyos ang ating Panginoong Kristo. Mula rin sa kapighatian na ating kinasadlakan. Pagamat tayo ay nasadlak sa kapighatian, merong iisang tao na hindi nabahiran man lamang ng kapighatian ito. Na hindi man lamang nabahiran ng pagkakaalipin na ito. Na tunay na malaya, hindi katulad ni Moses na alipin ng Ehipto, na isang tunay na malaya, isang tunay na makapangyarihan, higit kay Faraon, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Yun ang binibigay na propesiya ng Panginoon. Ang pangalan niya ay Moses dahil ang kaligtasan ay magmumula sa akin. Ang pangalan niya ay Moses dahil ang binhi ng babae ay laging nasa aking isipan, ang aking minamahal na anak. Na ang picture nito ay yung bata na nasa basket, yung bata na nasa bahay ni Faraon, at yung bata na nasa bisig ng anak ni Faraon. Ang pangalan niya ay Moses, kaligtasan. Ang tubig ang sumisimbolo sa kahatulan ng Diyos para sa mga masasama. At dito kayo hinango ng Panginoon, mga minamahal. Ang pangalan niya ay Moses sapagkat hinango siya sa tubig. Tayo, na kanyang mga kapatid, ay hinango sa tubig. Mula sa kahatulan ng Panginoon ay hinango tayo ng Panginoon. At dito tayo hinango ng Panginoon mula sa ating kapighatian, kung nasaan naroon ang puot at galit ng Panginoon. Mula sa tubig, hinango tayo ng Panginoon. Tayo ay kinuha ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang bisig ng Panginoong Kristo ang ginamit ng Panginoon upang hanguin tayo sa tubig kung nasaan naroon ang kapahamakan, ang paghihirap at ang kahatulan ng Panginoon. Tayo ay binautismuhan kay Kristo. Ibig sabihin ng bautismo, ang kanyang bayan at si Kristo ay pinaging isa ng Panginoon. Kagaya ni Moses na pinaging isa sa Israel. Nung sinabi na siya ay hinango sa tubig, ang ibig sabihin nito, bilang siya ay mayroong propesiya na kanyang aalalayan ng kanyang bayan at kanyang ililid ang kanyang bayan, pangungunahan ng kanyang bayan, papalabas ng Ehipto, ang ibig sabihin nito, si Moses at ang Israel ay iisa. Nung sinabi na si Moses ang hinango sa tubig, kagaya ni Moses na hinango sa tubig, ang kanyang bayan na Israel
ay hahanguin din sa tubig. Ililigtas ng Panginoon papalabas ng Ehipto. Kung paanong si Kristo ay isa sa kanyang bayan. Kung paano ang kanyang bayan ay nasadlak sa kahatulan ng Panginoon. Si Kristo ang kaligtasan ng Israel. Si Kristo ang kaligtasan ng bayan ng Diyos. Si Kristo ang ating kaligtasan gaya ng kanyang ginawa sa Israel. At ang picture nito sa mga mananampalataya sa Old Testament, si Moses. Tumugon ang Panginoon sa kanila. Malapit na ang kaligtasan. Ang pangalan niya ay Moses, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa Ehipto at dadalhin kayo sa lupang pangako. Mga minamahal, bagamat ang ating kaligtasan, ang ating final salvation, ay paparating pa lang, kung saan sa araw ng pagbabalik ng Panginoon, ay ipaparanas na sa atin ng Panginoon yung consummation, yung katuparan ng lahat ng kaligtasan na pinangako ng Panginoon. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ilang libong taon man ang lumipas, hindi magbabago ang salita ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, darating ako ng mabilis para sa aking bayan. Hindi nagpapatumpik-tumpik ang Panginoon sa kanyang kalooban. Darating ang Panginoon, alang-alang sa atin, sa kanyang mga hinirang. Amen. Manaming Diyos, salamat po sa inyo pong biyaya at pangako sa amin. Salamat po sa inyo pong ebanghelyo na inyo pong pinakita maging sa Old Testament. Dalangin namin, O Diyos, na iisang iglesyang ito sa panahon pa ni Adan hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa hinaharap, ay magkaroon ng iisang pag-asa, ang pag-asa ng isang tagapagligtas. Walang iba kundi aming Panginoong Kristo. Lahat ng ito, O Diyos, ay aming dinadalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Pagkaloob tayo sa Panginoon para sa ating benevolence at yung New Building Project. Benevolence and New Building Project. Awitin natin ang Psalter 170, a celebration of divine grace, versification ng Psalm 65. Ito ang sabi sa stanza 3. O God of our salvation, since thou dost lovest the right, thou wilt an answer send us. In wondrous deeds of might, in all earth's habitations, on all the boundless sea, man finds no sure reliance, no peace apart from thee. Awitin natin ang stanzas 1 and 3. Stanzas 1 and 3 ng Psalter 170. Ways for thee in Zion, O men shall worship there, and pay their vows before thee. O God, who hearest prayer, our sins rise up against us, prevailing day by day. But thou wilt show us mercy, and take the guilt away. Stanza 3. O God of our salvation,
Since thou dost love the right, thou wilt unanswered stand us in wondrous deeds of mine. In all earth's habitations, follow the boundless sea. Man finds no sure reliance, no peace apart from thee. Blessed be Jehovah God, the God of Israel, who only doeth wondrous works in glory, not excel. Who only doeth wondrous works in glory, not excel. And blessed be his glorious name to all eternity. The whole earth let his glory fill. Amen. So let it be. The whole earth let his glory fill. Amen. So let it be. Mga minamahal, tanggapin ninyo ang basbas ng Panginoon. Pagpalain ka nawa ni Jehovah at ingatan ka. Paliwanagin nawa ni Jehovah ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Lingap nawa ni Jehovah ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. Happy Lord's Day po mga kapatid. Ang ating evangelism track distribution ay 3 o'clock. At nawa makapunta po dito yung ating mga confessing member. At ang ating dinner fellowship, tuloy-tuloy na po tayo, ay 7 p.m. kung lolobin ng Panginoon. Salamat po, magpalain kayo ng Panginoon. Maging kayo po dyan sa Laguna, magpalain kayo ng Panginoon. Salamat po. Thank you.